susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hindi makapaniwala si Doc Carlos nang malaman niya kay Giselle na ang taong nahuli nila na tauhan ni Moira, yun rin pala ang lalaking nanloob sa bahay nila ni Lynette. Kaya dali-daling sumugod si Carlos sa presinto na hindi alam ni Giselle para kumprontahin si Dax dahil muntik nang mamatay si Lynette dahil sa ginawa nilang pagnanakaw. Pero biglang nabahag ang buntot ni Carlos nang sabihin sa kanya ni Dax na ilalaglag siya nito kung hindi niya tutulungan si Dax na makalaya sa lalong madaling panahon. Alam kasi ni Dax na si Carlos ang may-ari ng medical equipment na ginamit kay Lolo Pepe, kaya kasabwat rin siya ni Moira at ilalantad niya kay Giselle ang lahat kung hindi siya tutulungan. Pero nagmayabang pa si Carlos dahil walang ebidensya si Dax sa mga paratang niya at i-deny lang ito lahat ni Carlos dahil mas paniniwalaan siya kaysa kay Dax na kriminal. Pero nang sabihin ni Dax na idadamay niya pati si Zoe sa krimen ni Moira, doon na nagbago ang isip ni Carlos kaya bibigyan niya si Dax ng bigating abogado para makalaya. Nagulat na lang si Giselle nang malaman niya na biglang nagkaroon ng bigating abogado si Dax pagkatapos ng sekretong pagdalaw ni Carlos sa presinto kaya nagtataka talaga siya. Malakas ang pakiramdam ni Giselle na si Carlos ang nagbigay ng abogado kay Dax. Pero dininay lang ito ni Carlos at nagsinungaling siya na hindi galing sa kanya ang abogado. Ang ipinagtataka ni Giselle na walang kakayahang magbayad si Dax ng bigating abogado. Kaya malakas ang kutob niya na may tumutulong talaga kay Dax at magkasabwat sila ni Moira. Ang kinakatakutan ni Giselle na makalaya ang nag-iisang witness nila sa kaso ni Lolo Pepe at mauuwi lang sa wala ang lahat ng hirap nila sa pagsasampa ng kaso laban kay Moira. Hanggang sa malaman ng lola ni Annalyn ang tungkol sa problema ni Giselle kay Carlos. Kaya nag-imbestiga rin siya at kaibigan niya pala ang bigating abogado ng tauhan ni Moira. Kaya kukontakin ng lola ni Annalyn na may-ari rin ng Eastridge si Giselle para sabihin na alam niya kung sino ang nagbigay ng abogado sa tauhan ni Moira at yun ay walang iba kundi si Carlos. Biglang gumuho ang mundo ni Giselle dahil si Carlos pala ang totoong nagbigay ng abogado kay Dax pero ang ipinagtataka niya kung bakit tinutulungan ni Carlos si Moira. Malalantad na kaya ang sikreto ni Carlos na siya ang tumutulong kay Moira at Zoe? Magpapakilala na kaya ang totoong may-ari ng Eastridge kay Lynette at Annalyn? Abangan.